Blessed morning, IPN family. Ang devotion po natin for today is from the book of Psalms 107. Sige po, bago po tayo mag-start, let us pray. Father God, King Jesus, and precious Holy Spirit, we give thanks to you, O God, for your goodness and your marvelous, Lord God, act, Lord God, to our lives, Panginoon. Thank you for everything that you have done, O God. And we thank you for the spirit of wisdom, knowledge, understanding, Lord God, about, Lord God, your words today. At salamat, Lord Jesus, sa lahat po ng matututunan namin, Lord God. Is magkaroon po kami, Lord God, ng application, Lord God, sa buhay namin, Lord God. Upang, Lord Jesus, ma-receive namin, Lord Jesus, yung victory, Panginoon, Lord God, na pinangako mo, Lord God, sa amin, Lord God. We declare that you are, Lord Jesus, O God, our banner, Panginoon, Lord Jesus, O God, our Jehovah, Lord God, Nisi, Panginoon. We thank you for your goodness, O God, and your, Lord Jesus, presence, Lord God. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen. Dito po sa Psalms 107 sa 1, O give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. Let the people, ay, let the redeemed of the Lord say so, whom He has redeemed from the hands of the enemy, and gathered out of the lands, and from the east as from the west, and from the north and from the south. They wandered in the wilderness in the desolate way. They found no city to dwell in, and hungry and thirsty, their soul fainted in them. And they cried out to the Lord in their trouble, and He delivered them out of their distresses. And He led them forth by the right way, that they might go to the city for a dwelling place. O men, O that men would give thanks to the Lord for His goodness, and for His wonderful works to the children of men. For He satisfies the longing soul, and fills the hungry soul with goodness. Ito po yung sulat po ito ni David, na iba-iba kasing na-mention po dito na na wilderness. Kumbaga, iba-ibang trouble yung na-encounter po nila nung ng time na ito. Pero hina-highlight ng Psalms 107 is yung paulit-ulit po niya itong mention yung Then they cried out to the Lord in their trouble, and delivered them out of their distresses. Ibig sabihin po pala, sa buhay po natin, sa mga trouble or sa mga tests and trials po na encounter po natin, ang gawin po natin is to cry out to the Lord. Iiyak po natin sa Kanya yung mga nasa heart po natin. Yung katulad po ng ginagawa natin sa ministering, na nililay down or nilalatag natin lahat sa Panginoon. Iniisa-isa natin sa Kanya yung mga situation. Kung sa family po natin is tayo lang yung Christian, or sa community or sa trabaho po natin, kung meron po tayo nakita doon ng mga situation or sa mga tao po na nahihirapan dahil sa mga na-encounter po nila na trouble, tayo po yung key ng Panginoon para sa mga taong yun. Pwede po nating i-present yung situation nila sa Panginoon. Katulad nga po nung sa Exodus, yung kay Moses, na sinasabi niya sa Panginoon, kay Father God, no, di ba yung pinaakyat siya doon sa bundok, nakita kasi ni Father God yung kasamaan ng mga Israelites. Ibig sabihin, paulit-ulit silang gumagawa ng image para sambahin. Doon sila paulit-ulit na nagfe-fail. Pero si Moises, siya yung siya yung nag-standing in a gap. Humingi siya ng tawad sa Panginoon, na kahit ganun nga yung nangyari, sinasabi niya, Panginoon, patawarin niyo po sila sa mga ginagawa nila. Patuloy niyo pa rin po kaming samahan sa aming paglalakbay. Kumbaga, ayaw ni Moises na
umalis sila nang hindi sila sasamahan ni Father God. Um, dahil nga doon, dahil doon sa ginawa ni Moises, kahit nga kay Abraham din, 'di ba? Dahil sa mga anak ng Panginoon or sa mga alagad niya, nakikita niya yung situation ng mga tao. Kumbaga nagkakaroon siya ng ng mercy. Pero ganun pa man, kahit man hindi man nila nilift up yun sa Panginoon yung mga situation na yun. Lagi po nating tatandaan, God, si Father God is sobrang merciful po niya, slow to anger, and abounding in mercy. Kumbaga, matindi yung pagmamahal niya dun sa mga tao. Hindi siya basta-basta nagagalit. Hindi siya basta-basta na iniiwan yung tao. Kumbaga, sasamahan niya pa rin yun kahit na doon sa mga times na nagkakamali sila. Kumbaga, paulit-ulit pa rin yung binibigyan ng chance yung mga tao na nagkakamali o nagkakasala. Tapos, napansin ko rin po dito sa Psalms 107, 4 na beses din niyang binanggit yung "Oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness, for His wonderful works to the children of men." Kumbaga sa bawat excuse, sa bawat situation po na na-encounter natin, still dapat po rin po tayo, grateful pa rin tayo, pasalamatan pa rin natin sa Panginoon yung yung goodness na na pinapakita niya po sa bawat isa po sa atin. Kasi sa bawat situation po na nararanasan po natin, nandoon po ang hands po ng Panginoon at hindi po talaga niya po tayo iniiwan. Sa kabila ng paulit-ulit po tayo na nagkakamali o nagkakasala po sa harapan niya, still the Lord is faithful sa mga anak niya. Kaya wag po tayo na mawalan ng pag-asa or panghinaan po ng loob dahil kasama po natin ang Panginoon. Basta paulit-ulit po tayong pumupunta sa presensya ng Panginoon at paulit-ulit po natin siyang sinisik at hindi tayo lumalayo sa presensya niya. Still, nandoon po yung hands niya, hindi niya po tayo iiwan. Tapos dito naman po kasi kada cried out po ng mga tao, laging merong result, kumbaga merong promise ang Panginoon or meron siyang pinapakita na glory. Kasi yung glory na yon is our rear guard, na siya yung magdadala po sa atin sa direction na meron po tayo. Yun nga, dito po sa 11, because they rebelled against the words of God and despised the counsel of the Most High. Therefore, He brought down their hearts with labor, and they fell down, and there was none to help. Tapos dito po sa 17, fools, because of their transgression and because of their iniquity, were afflicted. Their soul abhor all manner of food, and they draw near to the gates of death. Tapos sa 23, those who go down to the sea in the ship, who do business on the great waters, they see the works of the Lord and His wonders in the deep. For He commands and raises the stormy wind, which lift up the waves of the sea. They mount up to the heaven, they go down again to the deeps, and their soul melts because of trouble.
They reel to and fro and stagger like a drunken man that are their wits' ends. Sa 29, He calms the storm so that its waves are still. They are glad because they are quiet. So He guides them their desired heaven. Let them exalt Him also in the assembly of the people, and praise Him in the company of elders. He turns river into a wilderness. Ito yung promises ng Panginoon. He turns the rivers into the wilderness, and to the water spring into the dry ground, a fruitful land into the barrenness, for the wickedness of those who dwell in it. He turns a wilderness into the pools of water, and dry land into the water spring. There He makes the hungry dwell, and they may establish a city for a dwelling place, and sow the fields and plants vineyards, and they may yield a fruitful harvest. And He also blessed them, and they multiply greatly, and He does not let their cattle decrease. Kahit nga, yun nga yung na-mention po dito, na kahit na nagkaroon sila ng ng disobedience, nagrebelde sila sa harapan ng Panginoon doon sa sa mga salita niya na binitawan sa kanila. Ibig sabihin salungat yung yung paglakad nila sa Panginoon. Kaya yung yung napansin ko sa generation nga natin din ngayon, kasi kung paulit-ulit na ang isang tao gumagawa ng kasalanan at hindi sumusunod dun sa sinasabi ng Panginoon based dun sa kautusan niya o sa conviction ni Holy Spirit, sa guidance po ni Holy Spirit, parang siya yung nagbibigay din po ng door, nagbubukas ng door para magkaroon ng atakihin siya ng ng kaaway. Kumbaga, dapat po nandoon tayo sa state or dun sa place o sa po natin, sa walk natin sa Panginoon na smooth lang, kumbaga dahan-dahan, huwag kang magde-decide ng bigla-bigla, huwag kang magde-decide ng basta-basta o hahapang ng basta-basta na wala kang guidance o magsasalita ng negative, ng hindi ka, kumbaga alam mo na kasi nga sa lahat nga po ng sinasabi po natin is nagkakaroon nga po ng ng impact 'yon sa sa bawat buhay po natin. Kumbaga, kung ano yung sinasabi po natin, ano po yung nasa isip natin, ayun po yung nagmo-mold or ayun din yung lalakaran mo. Katulad yung for example, yung sa akin, nung Feb, nung iniisip ko, sabi ko, bakit parang di ba po sa ako sa sales, sa logistic ako. Nagtataka ako kasi nung mga previous month nga, ang dami kong booking, ang dami nagpapa-service, ibig sabihin booking, benta. Sabi ko, parang naiisip ko, bakit ganun, parang walang nagpapabook, tapos sabang hina, ganun. Naisip ko yun, tapos nasasabi ko din, yun nga, yung buong Feb ko, parang dalawa lang yung yung booking ko. Tapos ang ginawa ko, ko yun, pinag-pray ko sa Panginoon, nilay down ko sa Kanya, Lord, ganito, ganyan, ganyan. Syempre may effect yun sa sa production ko, kasi nga yung mga previous month ko, maganda yung yung sales ko, maganda yung production ko. Tapos sabay biglang babagsak, parang sa heart ko parang hindi ko matanggap. Pero grabe pa rin, grabe ka faithful yung yung Panginoon, kasi yung mga previous na yung mga January or December ko, parang may late na pumasok dun sa ko sa system or sa for charging ko, kaya parang yung nag-reflect pa rin ng Feb ko hindi ganun kababa, medyo pa rin siya, medyo hindi naman sobrang taas, parang lang, normal lang yun. Kumbaga bago kami mag-reporting,
na ano siya, na-download siya dun sa system. Kumbaga nadagdagan yung production ko kasi nga may mga late na hindi, may mga late na ano, tapos na nagpa-service, tapos hindi pa na ano, kumbaga hindi pa siya na-invoicean. Kaya, yun, nag-reflect pa rin siya. Tapos, yun nga, ang ginawa ko, binago ko ngayong, ngayong March, ang dineclare ko, maraming booking, dineclare ko na, maraming client kayong kukontak sa akin, maraming sales, ganyan. Tapos lagi kong iniisip na magkakaroon ako ng ganitong sales, malaki, ganyan. Tapos praise God kasi glory to God kasi talagang sinasagot nga niya yung ano natin, yung panalangin natin. Yun ngayong March, sobrang marami nga po akong sales, maraming booking. Yung glory to God sa mga answered prayer. Yun nga kasi sa mga nga po, sa mga situation or trouble po na encounter natin, minomold po tayo ng Panginoon, ini-equip niya tayo. As long as na mag-stay tayo doon, nakakampi siya, na kung ano yung alam mo na makakabuti sa situation, or alam mo kung ano yung gusto ng Panginoon na reaction mo, o na sasabihin mo, dapat ayun lang yung dun ka lang, stay ka lang dun. Alam naman natin na marami sa yung isang puno nga na maraming bunga, patuloy siyang binabato para maglaglagan yung bunga. Ang gawin po natin, kung paano nga po ni Lord Jesus, kung paano siya nag-response dun sa mga persecution, isipin po natin yun, i-meditate po natin yun. Ganon din po tayo mag-response sa oras na ito, sa panahon na ito. Huwag tayong magpa-apekto sa mga negative words na mga sinasabi po sa atin ng mga tao o sa ministry na meron po tayo. Basta alam po naman natin yung katotohanan. Stick po lang po tayo doon. Hold on tayo doon. Huwag po tayo panghinaan ng loob kasi yung mga lies or mga binabato na na words sa atin, hindi naman po totoo yun. Alam naman po natin yung totoo at kilala po natin ang Panginoon. Alam natin yung yung salita niya kasi marami kasing maraming, kumbaga, maraming nagkakaroon ng misinterpretation or mga negative words na na binabato po sa atin. Ang gawin po natin is, kasi 'di ba yung si Lord Jesus nga po, dinuraan po siya, ganito, maraming negative words din na sinabi sa kanya, 'di ba? Mga kasinungalingan, mga words na galing sa kaaway, mga sinabi ni mismo ng mga tao, 'di ba po? Pero hindi naman si Lord Jesus nag-curse, hindi siya nagsalita ng negative doon sa mga mga tao, kasi nga yung mga na yon, yung situation na yon, 'di ba? Yung kay Judas, ginamit yon para maligtas po yung lahat. Di ba po? Sa mga testing nga, meron pa ring magandang result na nangyayari. Sa mga troubles, may ini-equip tayo, minomold tayo ng Panginoon. Para po siyang ganito, yung sa isang excuse po. Kumbaga sa isang palayok, 'di ba? Di ba meron sa Bible na binasag niya muna, tapos unti-unti binood niya, inayos niya. Ganun po yun. Tapos meron naman, di ba, tinetest niya by fire para lumabas yung tunay na kinang. Yun, ganun po yun. Kaya, normal lang po talaga na merong mga persecution, pero lagi po nating tatandaan na kakampi po natin ang Panginoon. Huwag tayo mag-isip or magsalita ng negative dun sa mga tao na nagsasabi sa atin ng mga ganun. Kasi kailangan magstay tayo na doon sa nakakampi natin ang Panginoon. Sa halip, i-bless pa natin sila na makatulog sila sa sa gabi. Ayun. Ang response natin is kung paano nag-response si Lord Jesus po na nandito siya sa sa mundo. 'Di ba po yung yung sa
Wait lang po, hanapin ko lang po. Yung dun sa, sa Matthew 5, yung dun sa Beatitude. Sabi po dito, di ba? Blessed, sa 9 po. Blessed are the peacemaker, for they shall be called the Son of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who are before you. Yan po. Yan. I-highlight po natin that na meron pong reward in heaven. Kaya, stay meek, stay humble, stay pure, always dapat be on fire. Kasi yung naman po, yung pagiging on fire naman po is yung kung gaano yung natin level ng longiness natin sa sa Panginoon, or yung level ng desire natin na maranasan siya. Kailangan tumaas po yun. Yung tulad dati na grabing dayok-dok po tayo sa sa presensya ng Panginoon, na nag-worship, na kahit gaano katagal, hindi natin iniisip yung time. Balik po tayo sa sa ganon. Ang naman po yung tunay talaga na makakaligtas po sa atin is yung presensya po ng Panginoon. Tsaka yung yung word niya. Kasi may time po, di ba, na nararanasan natin na dahil nga sa mga naririnig natin, nakikita ng mga mata natin, may time na bumibigat po yung heart natin, may time na parang tumitigas yung heart natin. Para bumalik po yung yung lambot ng heart natin, kailangan mag-dwell po tayo sa sa word ni God, at isipin natin yung mga unrepented sin, ihingi natin ng ng tawad sa kanya. Tsaka yung kung sa mga nag-work po, nagbabiyahe po kayo, kung meron kayo headset, po kayo ng audio Bible. Yung sa mga nasa bahay naman po, mga estudyante, po ka, habang naglilinis o habang gumagawa sa bahay, magpatugtog kayo ng worship or ng ng audio Bible. Kasi merong na-establish po yun in the realm. Nagkakaroon ng lights, na matinding lights. Kasi 'di ba, when you are in the presence of God, the enemy cannot find you. 'Di ba? Kailangan seek natin yung yung presence ng Panginoon, kasi yun yung po natin, yung place of refuge natin, ay dun po talaga tayo maliligtas at hindi po tayo maapektuhan ng mga situation po ng mundong ito. Yun, lagi po nating tatandaan, God is faithful at lagi po natin siyang kasama. Hindi po niya tayo iiwan sa mga hamon po ng buhay or sa mga testing. Sa bawat testing, meron pong magandang testimony. Kaya, be excited na meron pong gagawin ang Panginoon. Yan, dapat ma-maintain yung zealousness sa heart natin, ma-maintain yung purity ng heart natin, na pag huminga ka, magaang yung pakiramdam mo, magaang yung heart mo. Yun lang po yung masishare ko sa Psalms 107. Highlight ko lang po ulit na yung dito po, balikan po natin ito. Yung katulad ng yung ginawa ni Nehemiah, ni Abraham, ni Moises. Yung sa 6, then they cried out to the Lord in their trouble, and He delivered them out of their distresses. And sa naman po, sa 15, oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness, for His wonderful works to the children of men. Yun po. Lagi, wag tayong mag-focus sa negative. Ang i-focus po natin is yung goodness ng Panginoon. Yung mga wonderful works na ginawa niya. Kahit yung mga dati mo pang testimony, i-meditate mo yun, alalahanin mo yun, kung paano kumilos ang Panginoon. Hanggang ngayon, mag-create pa rin po siya ng magagandang
testimony, mga wonderful works na kala mo imposible, pero sa Kanya, sa pangalan niya, is possible po ang lahat. Kaya patuloy po tayong lumakad na kaisa po ang Panginoon. Patuloy po tayo na kilalanin siya, mag-focus sa Kanya, at embrace natin yung presence niya, embrace natin yung word niya. Kasi doon po tayo ma-equip at mamomold, at doon tayo magiging strong sa sa mga nangyayari po sa mundong ito, na hindi po tayo mag-conform sa pattern ng ng mundong ito, kundi doon sa heavenly pattern. Yun lang po. Thank you so much for listening. Thank you po. God bless everyone. Sige po, let us close this in prayer. Father God, we thank you so much, Lord God, for the heavens, Lord God, melody, Lord God, please, Lord God, in our soul, O God. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa bawat situation, Lord God, na naranasan, Lord God, namin, Lord Jesus, O God. We ask, Lord God, for your divine, Lord God, help, Lord God. And we cried out to you, Panginoon, Lord God, asking, Lord God, for your mercy, O God, and your amazing, Lord God, love, Panginoon, Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. At Lord, alam namin, Lord God, natutulungan mo po kami, Panginoon. Ikaw po ang siyang magtatanggol po sa amin, Panginoon, Lord God. At salamat, Lord Jesus, O God, sa strength, Lord God, sa Spirit, Lord Jesus, of endurance, Panginoon, Lord God, that no matter what, Lord Jesus, O God, we keep on, Lord God, fighting, Lord Jesus, O God, running, Lord Jesus, to finish the race, Lord God, set before us, Lord God, with the good fight of faith, Lord Jesus, O God. For the Spirit of the Lord is upon us to bring good news to the poor, to set liberty to the captives, and set free, Lord God, the oppressed, Panginoon, Lord God. We thank you, O Lord Jesus, O God, that you are the source, Lord God, of our strength, Lord God. Empower, Lord Jesus, each one of us, O God, and release, Lord God, the fire of the Holy Ghost, Lord God, in our hearts, Lord God, the fire to worship you in spirit and in truth, the fire, Lord Jesus, O God, to serve you, to serve, Lord God, people, Panginoon, Lord Jesus. Allow us, Lord God, Lord God, to have, Lord God, the spirit, Lord Jesus, of humility, the spirit, Lord God, of joy, Lord God, love, Lord God, and peace, Lord God, the spirit, Lord God, of zealousness, Panginoon, Lord God, to pursue, Lord God, our relationship, Lord God, with you, Panginoon, na maging mas malapit po kami sa inyo, Lord God, at mas patuloy pa po namin kayo, Lord God, na makilala, Panginoon, dahil alam namin, Lord God, ang buhay mo, Lord God, ang buhay namin, Lord Jesus, O God, ay nakalakip, Lord Jesus, O God, sa inyo, Panginoon, Lord God, na Lord Jesus, yung DNA, Lord God, namin, Panginoon, nandoon, Lord God, yung signature mo, Lord God, yung hamilin namin, Lord Jesus, O God, is nakaukit, Panginoon, Lord God, yung cross mo, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, Lord Jesus, na ikaw po, Lord God, ang siyang nananahan, Lord God, sa bawat isa sa amin. At Lord God, kami ginawa mo rin, Lord God, na tahanan mo, Panginoon, Lord God. Kaya maraming salamat sa pag-iingat mo, Lord God, sa bawat, Lord God, IPN, Lord God, family, sa mga anak mo, Lord God, sa body of Christ, Lord God. Shield, O God, and seal each one of us, Lord God, by your holy presence, Lord God, and by the blood of the Lamb, Lord God. We thank you for everything, Lord God. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen and amen. Thank you so much, Lord God, in Jesus' name. Thank you, everyone.